Good day, everyone. I am Lionel Simafranca, and together with my partner, Irene Perales, we are honored to present our discussion on the Iranon tribe. Today, we will explore the rich history, culture, tradition, and significant contributions of the Iranon people. Through this presentation, we aim to provide you with a deeper understanding of the Iranon people's way of life, their historical backgrounds, and their influence on Philippine society. We encourage you to listen actively and engage with us as we unfold the fascinating story of this remarkable tribe. Thank you, and let's our discussion begin. Ang Iranon ay isang pangkat etniko sa Pilipinas at Malaysia na kilala sa kanilang husay sa paggawa ng barko at pagiging magaling na mandaragat. Sila ay may malalim na koneksyon sa mga Maguindanao at Maranao at dating mga maritime traders na nakipagkalakalan sa mga karatig na bansa. Noong panahon ng mga Kastila, kinikilala ang mga Iranon bilang matatapang na mandirigma at madalas silang nagsasagawa ng raid sa iba't ibang lugar. Dahil sa impluwensya ng Islam, marami sa kanila ang naging Muslim na naging mahalagang bahagi ng kanilang kultura. Sa kasalukuyan, naninirahan pa rin ang mga Iranon sa Mindanao at Sabah, Malaysia, kung saan patuloy nilang pinapahalagahan ang kanilang tradisyon, wika at kasaysayan bilang isang makapangyarihang pangkat ng mga mandaragat at mandirigma. Ngayon, ating tatalakayin ang mayamang kultura ng mga Iranon, partikular na ang kanilang mga tradisyonal na seremonya, kabilang dito ang kasal, libing at piyesta ng ani na mahalagang bahagi ng kanilang buhay at paniniwala. Ang mga seremonyang ito ay puno ng kahulugan at simbolismo na nagpapakita ng kanilang pagkakinlanlan, pananampalataya at pagpapahalaga sa kanilang kultura. Kadalasang ginagamit sa mga pagdiriwang ang mga makukulay na dekorasyon, bandila at payong na sumisimbolo sa karangalan, kasaganaan at espiritualidad. Sa ating pagtatalakay, mas maunawaan natin kung paano isinasagawa ang mga seremonyang ito at kung bakit mahalaga ang mga ito sa komunidad ng Iranon. Ang usungan o usunan ay isang palangkin kung saan nakaupo ang lalaking ikakasal habang isinasagawa ang prosesyon patungo sa bahay ng babae. Ito ay bahagi ng adat kidatuan, isang tradisyon na nagpapakita ng karangalan at kadakilaan ng mga lalaking ikakasal. Sa prosesyon, siya ay sinisilungan ng payong na sumisimbolo sa proteksyon at mataas na katayuan. Samantala, ang mga babaeng Iranon ay nagsusuot ng tradisyonal na kasuotan na may stripe motifs tuwing kasal at iba pang espesyal na okasyon. Ang mga disenyong ito ay nagpapakita ng kanilang kultural na identidad at yaman ng tradisyon. Ang Fiesta Kaamatan ay isang fiesta ng pag-aani na ipinagdiriwang ng mga Iranon bilang pasasalamat sa masaganang ani. Sa ganitong pagdiriwang, sila ay nagsusuot ng tradisyonal na kasuotan at mga palamuti na sumisimbolo sa kanilang kultura at pagkakinlanlan. Ang piyesta ay nagpapakita ng pagkakaisa ng kanilang komunidad at kanilang pagpapahalaga sa agrikultura at tradisyon. Ang sagayan ay isang sayaw pandigma na isinasaayos ng mga Iranon, Maguindanao at Maranao. Ipinapakita nito ang mga galaw at hakbang ni Prinsipe Bantugan, isang maalamat na bayani na lumaban at nagtagumpay sa digmaan. Sa pagsasayaw ng sagayan, ginagamit ng mga mandirigma ang makukulay na kasuotan, espada at kalasag na sumisimbolo sa kanilang katapangan at kahandaang ipaglaban ang kanilang bayan. Ito rin ay isang ritual na pinapaniwalaang nagbibigay lakas at proteksyon sa mga mananayaw. Ang usungan ay isang uri ng palangkin na ginagamit sa mga seremonyal na okasyon at bilang beer para sa patay. Kadalasang ginagamit ito upang buhatin ng mga labi ng yumao patungo sa libingan at may mahalagang papel sa ritual ng pagluluksa. Bukod sa libing, maaari rin itong gamitin sa mga prosesyon o iba pang seremonya, tulad ng pagdiriwang ng mga mahalagang personalidad. Ang usungan ay may masalimuot na disenyo na maaring mag-iba depende sa okasyon, kung saan sa libing ito ay solemne at formal. Samantalang sa ibang seremonya, ito ay maaring maging makulay at detalyado.
Ang usungan ay hindi lamang isang sasakyan, kundi isang simbolo ng tradisyon, ritual at paggalang sa buhay at kamatayan. Ang mga kulay ng payong ay may malalim na simbolismo sa kultura na kumakatawan sa iba't ibang uri ng tao at katangian sa lipunan. Narito ang kanilang kahulugan. Para sa berde, sumisimbolo ng karangalan, kapangyarihan at pinuno tulad ng mga dato at nobility. Sa dilaw, nauugnay sa kabanalan at reliyon, ginagamit sa mga sharifs o mga reliyosong tao. Sa puti, kumikilala sa karaniwang tao at ang kanilang mga libingan ay pinapalumutian ng 8 puting payong bilang simbolo ng kanilang pagiging pantay-pantay. Sa pula, kumakatawan sa kabayanihan, tapang at passion, ginagamit para sa mga bayani at mga taong may malasakit sa bayan. Para sa lila, sumisimbolo ng pagkakaisa at pagtutulungan ng mga komunidad. At ang asul, kumikilala sa kalinisan at puridad at ginagamit upang tukuyin ang mga taong mataas na integridad. Sa Iranon, ang mga ritual ng libing ay may kahulugan at tradisyonal na pagsunod. Una, ang paglilinis at pagbabalot ng katawan. Ito ay paggalang sa namatay gamit ang puting tela bilang simbolo ng kalinisan. Pangalawa, ang paglalagay ng katawan sa tarking. Ang tarking o libingan ay may malalim na 1.8 metro bilang bahagi ng kanilang paniniwala sa tamang libing. Pantatlo, ang pagtakip ng libingan ng lupa. Ito ay hindi sementado. Ipinapakita ang paniniwala sa muling pagkabuhay at buhay pagkatapos ng kamatayan, kaya hindi simentado ang libingan. Pang-apat, ang pagbuhos ng tubig sa libingan. Ito ay paglilinis at pagprotekta sa kaluluwa ng namatay. At ang panghuli, ang pandiyaga, isang serye ng mga gawain upang magbigay ng kaluwagan at konsolasyon sa mga naulila. Ang Iranon ay isang pangkat etniko sa Pilipinas na karamihan ay Muslim. Marami sa kanila ang naninirahan sa baybayin at nakikinabang mula sa dagat sa pamamagitan ng pangingisda at kalakalan. Isang mapagpalang hapon sa inyong lahat. Ako nga po pala si Binibini Irene Perales at ngayon ay pag-uusapan naman natin ang mga sandatang ginagamit o mga sandatang mayroon ang Iranon. Ang Iranon ay may tinatawag na kampilan na kung saan ito ay isang sandatang may talim na ginagamit ng mga mandirigmang Iranon na ginagamit rin o mayroon din ang mga Maguindanao at ang mga Maranao. Karaniwan ito ay may malaking bantay o guard sa Ingles o bantang pangkalasag at may mga palamuting hawakan naman ito. Ang kampilan rin ay may maliit na talim sa dulo ng kanyang espada at ito ay may haba na humigit kumulang 36 hanggat 40 pulgada. At ito ay mas malaki kaysa sa mga espada ng mga Pilipino, nating mga Pilipino at ito ay tinuturing na pinakamahaba. Bagaman may mga maliit na bersyon naman nito. Ngayon naman ay dumako naman tayo sa mga pagkain ng mga Iranon. Batay sa aking pananaliksik, ang mga Iranon ay may mga maraming sikat na pagkain. Ito ay may pagi, pinaparan, bungkong, banisil, palapa, kumukunsi, kuning, betengan, wagit at tapay. Ngunit may mga common na mga luto ang mga Iranon at ito ay tinatawag na pastir na kung saan ito ay ang bersyon ng mga Iranon ng Pilipinong ulam na pastil na kung saan ito ay binubuo ng singaw na bigas na nakabalot sa dahon ng saging na may karne o may isda na nakalagay sa ibabaw ng kanin. Meron din silang tinatawag na tipas na kung saan ito ay isang matamis na merienda na gawa sa harina na masarap kainin sa pagitan ng mga pagkain. Itong tipas ay nagmula sa mga taong Iranon ng Mindanao at ito ay perpekto sa pagitan ng mga pagkain upang mabawasan ang iyong gutom at maiwasan ang sobrang pagkain nito. Isa sa mga sikat ding pagkain ng mga Iranon ay ang siager na kung saan ito ay gawa sa sambal na may gata. Ang pagkain ng mga Iranon na siager ay binubuo ng shark fish na may puting paminta at sambal na may gata. Ang shark fish na ito ay tinatadtad at hinahalo sa ibang sangkap sa pagluluto at ang siager ay karaniwang inihain sa kapistahan na ginagawa ng mga Iranon. Ngayon naman ay dumako tayo sa mga textile ng mga Iranon.
Ang iranon ay may isang tradisyonal na hinabing telang cotton na ginagamit bilang sarong o yung tubong palda bilang bahagi ng tradisyonal na kasuotan ng mga kababaihang iranon. Ang telang ito ay tinatawag na moga na kung saan ito ay may natatanging disenyo ng mga itim na guhit na may halinhinang pula o dilaw na linya. Bawat guhit ay pinaghihiwalay ng kumpol na maninipis na dilaw o puting guhit. Ang matitingkad na linya ay maaring walang palamuti o mga disenyo ng parisukat o yung hugis parehabang motif ng bulaklak na kadalasang hango sa bulaklak ng kapas o yung bunga gapas, ligaw na bulaklak ng kalingowan at bunga ng mangustin o manggis. Ang paghahabi ng moga ay pangunahing isinasagawa ng mga kababaihang iranon gamit ang backstrap loom o yung body tension loom gamit ang teknik na supplementary weft. Ang mga sinulid na itim, pula o kahel ay iniikot sa breast beam ng kababaihan. Ang mga telang ito ay makitid, bihirang lumampas sa 1 metro ang lapad alinsunod sa sukat ng kabaihan. Mas malalapad na piraso ay nililikha sa pamamagitan ng maingat na pagtatahi ng 2 piraso ng tela. Bukod dito, ang mga iranon ay naghahabi rin ng mga malalaking piraso ng payak na guhit-guhit na moga na tinatawag na malong na ginagamit bilang kasuotan at ginagamit bilang kumot. Ngayon ay nabanggit natin ang kasuotan, dumako naman tayo sa mga kasuotan ng mga iranon. Ang tradisyonal na kasuotan ng mga lalaking iranon ay kinabibilangan ng kandit o isang sarong at badju o yung badhu na isang mahahabang manggas ng kamiseta. Sila rin ay nagsusuot ng susuksok o isang pantakip sa ulo. Samantala, ang mga kababaihan naman ay nagsusuot ng badju iranon o yung badhu iranon na isang tradisyonal na kasuotan at tinatakpan ang kanilang ulo gamit ang selendang o ang isang belo. Ang tradisyonal na palda naman ay tinatawag na patadyong na may mga iba't ibang disenyo at maaaring gamitin sa maraming paraan. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang mga instrumento na ginagamit o mayroon ang mga iranon. Kagaya rin ng ibang tribo, marami ring mga instrumento na ginagamit ang mga iranon. Maaaring ginagamit nila ito sa kanilang musika, sa kanilang mga sayaw, seremonya at mga selebrasyon na kanilang ginagawa. Mayroon din silang kulintang, agong, ang gandingan, pamindira at dibakan. Sa katunayan, ang 5 ito ay tinatawag sa wikang iranon bilang 5 mamaginusupa. Bakit nga ba 5 mamaginusupa? Dahil 5 ang mga pangunahing ginagamit bilang instrumentong pangmusika. Kaya ito tinatawag na 5 mamaginusupa dahil 5 ang kulintang, agong, gandingan, pamindira at dibakan. Ang mga instrumentong ito ay mga instrumentong pangmusika na karaniwang ginagamit sa araw-araw ng pista o durungna o yung mga seremonya ng kasal. Noong sinaunang panahon, ang 5 mamaginusupa ay ginagamit din sa mga ritual. Ang kutyapi na tinatawag ding kudyapi sa ilang bersyon, ang palindag, suling at kubing ay kabilang sa mga instrumentong pangmusika noong sinaunang panahon ng sibilisasyong iranon.